Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, kabayan. Taurus, this reading is for you. Tingnan natin na yung 27 to May 3. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang, ang gusto nyo makuha natin all the details para sa personal reading ay nasa baba ng video na ito. General reading tayo, hindi mo ito personal reading, kaya kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi sayo. Maaring ito is a vice versa, energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan. Napakarami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Kunin nyo lang talaga yun sa inyo. Gawin nyo lang itong guidance dahil kayo pa rin makapagpapabago ng inyong buhay. Okay, may mga feeling emotions na nakikita ko sa inyo dito. Andito rin yung sitwasyon na siguro there's a moody type. Maring minsan masaya ka, minsan malungkot, ganyan. Sa iba sa inyo. May mga situation na pwedeng malungkot o mag-reflect sa inyo, no? Siguro mga situation from the past o situation na hindi naging maganda o naging emotional, mga ganyan, no? And then also, sa iba sa inyo is may mga conflict, malaki man o maliit yun. May mga debate, may mga situation na magiging very hard sa'yo, maaring sa work mo o sa pakikipag-usap o pakikipag ugnayan, kung saan man yan, maaring sa iyong mga ginagawang physical activity, if ever na naggagawa ka na o baka sa trabaho mo o kung saan man sitwasyon na makakaramdam ka ng pain sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, handito yung maaring may mga tao o may tao na maaring abusuduhin ka or maaring ikaw is may mga sitwasyon na pwedeng abusuduhin mo yung sarili mo sa sitwasyon, no? May mga pag-uumpisa naman ako nakikita dito, no? Siguro na may magkakaroon naman ng transformation sa iba sa inyo. May mga sitwasyon naman na may magtatapos din, no? Sa iba sa inyo siguro may paglipat. Hindi ko alam in what way yung paglipat nyo. Siguro kung pa umaga kayo, panggabi kayo, o kaya section 1, nasa section 2 kayo, section 3, mga ganyan. O malilipat kayo, or paglipat ng mga lugar o paglipat ng mga bahay, situation, may paglipat. May mga transformation, may mga pagsisimulang muli or may pagbangong muli, no, sa iba sa inyo. Nahandito yung sitwasyon na may pagbabalik ng iyong self-confidence and nahandun ka sa sitwasyon mo this time na mas mag-uumpisa ka mag-focus ngayon sa mga gagawin mo this time, sa mga parang you're doing something na may purpose na this time. May mga main concern kayo, andito na rin yung pagbabalik ng ego nyo. May mga tao na very loyal naman sa'yo. May mga tao na very trustworthy at there's a allies. Ako nakikita sa'yo. Magkakaroon naman sa iba sa inyo ng mga growth sa ibang aspeto ng buhay mo. Siguro nga may mga sitwasyon na pagdadaanan mo and then matatapos din, mga ganun. May mga sitwasyon na may mga growth, achievement sa iba sa inyo o hindi yung sitwasyon na maaring ito is a work, profession, or may mga tibay ng loob. Pagbabalik uli siguro ng tibay ng loob, ganyan. O kaya iba dito is magkakaroon na ng shifting o pagbabago when it comes sa mga tatahakin mo this time sa nakikita ko dito. Maaring iba sa inyo, meron kayong mga alagang hayop, aso man yan, pusa man yan, ibon man yan, no, sa iba sa inyo. May mga movement happen. Pero iba dito parang parang a situation of flexibility, parang magiging ganun kayo. Sa mga makakasalamuhan nyo o makakausap nyo o nasa paligid nyo, ganun. There's a new beginning happen sa buhay mo. Tingnan natin. Pero may magtatapos sa'yo. Kung may simula, may pagtatapos din. Yun ang nakikita ko dito. Tingnan natin. Energy ni Taurus. Okay.
Okay. Sa nakikita ko sa'yo ito, energy mo, nandito ka sa sitwasyon mo na meron ka na talagang bagong tatahakin na isang sitwasyon sa buhay mo, no? Sa nakikita ko to, you're starting a beginning and then may mga problema, may mga struggle, may mga situation na there's a burden na naganap na maaring ito is magtapos na sa nakikita ko to. May mga magtatapos. Andito rin yung situation na maaring iba sa inyo siguro when it comes sa karelasyon nyo, sa mga co-workers nyo, o sa anak mo, o sa mga nakakausap mo, no? Maaring handun na yung pagtatapos ng inyong um, ng mga burden sa buhay mo. Nandito ka na sa sitwasyon mo na there's a new journey happen into your life, no? Siguro andito yung sitwasyon na magkakaroon ka na ng mental clarity this time sa iba. May mga opportunity or may mga idea ka na na maiisip this time to pursue sa nakikita ko dito. And then also, may makikipag-communicate daw sa'yo dito, oh. May makikipag-communicate sa'yo. Maaring ito is karelasyon mo. Ikaw makikipag-communicate or siya makikipag-communicate, maaring vice versa kasi. There's a communication happen. Ako na nakikita dito. Maaring karelasyon mo, kapatid mo, anak mo, or malapit to sa'yo, no? Sa nakikita ko dito. Yun. Kaya ang nakikita kong energy mo ngayon, a clarity. Magkakaroon ka ng mental clarity to a new journey. Parang hindi to kasi muli sa sarili mo, sa muling pagbangon mo sa buhay mo. May mga sitwasyon na idea na ifufurso mo or hindi yung sitwasyon na may mga pupukusan ka na this time. Any opportunity, maybe iba sa inyo handito na yung may i-start na kayo na new project, di ba? May mga idea ka na maiisip this time. Ano ang parating? Iba sa inyo, siguro andito yung reminiscing from the past situation. Ako nakikita. Yun. After the reminiscing and you starting to move on in a new direction. Maaring yung iba sa inyo ganun. May mga maaalala kayo, may mga mamimiss kayo, ganyan. Ay, iba dito, maaring maaalala nyo isang tao, tapos makikipag-communicate ka dun. Ganun. Tingnan natin ang someone missing, ano? May taong may namimiss ka ba o may nakakamiss sa'yo? Anong ano yan? Universe. Okay. Parating sa'yo, siguro dito yung sitwasyon na mas more kang magpo-focus sa sarili mo this time sa nakita ko dito. Parang andito ka sa sitwasyon na magkakaroon ka na ng mental peace this time kasi mas focus ka na sa sarili mo. Andun yung sitwasyon na you want to be alone, ganyan. Siguro gusto mo muna ng alone time para mag-isip-isip ng mga bagay-bagay, ng mga sitwasyon, kung ano yung mga dapat ayusin, mga sitwasyon na anong dapat i-let go, mga sitwasyon na anong mga dapat i-transform, mga ganyan. Sa nakikita ko dito. Ang nakita ko is more in alone time or magkakaroon ka ng isolation sa sarili. Sa iba sa inyo, andito rin yung sitwasyon na iba sa inyo is mas more on magiging independent ka this time and mas more kang magiging matatag at malakas na tao this time. Yung, may mga may mga pagpapasyahan ka na sa iba sa inyo. May pagpapasya na magaganap o mangyayari sa iyo, no? Sa nakikita ko dito. Sa iba sa inyo, ang nakikita ko dito, siguro may mga aayusin ka o may mga kailangan kang ayusin, ano? Sa iba sa inyo na mga siguro papers, documents, mga ganyan sa nakita ko dito. Siguro dapat mo nang ayusin kung if ever na meron kang hindi naaayos o may gusto kang ayusin. Para iba dito, kasi may document and papers ako nakita. Siguro baka iba sa inyo, you have a travel, ganyan. Maaring
by 3 days, 3 weeks, or 3 months, ganyan, sa nakikita ko to, baka gusto niyo mag-travel, baka nag-iisip na kayo to travel, sa nakita ko sa iba sa inyo. May mga pagpapasyahan kayo, may mga pufukusan, or may mga situation na magkakaroon ka na talaga ng may ika-clarity ka na sa buhay mo this time. Alam mo ba na pinagchichismisan ka? Taurus, medyo may pag-uusap ako nakikita dito. Maaring may mga tao na ginagawan ka ng chismis. May tao rin dito na there's a person who cheating. May taong cheating. Maaring kaibigan mo, maaring karelasyon mo, maaring mas matanda sa'yo, or maaring a boss mo, o karelasyon, o magulang. Ganyan na nakikita. Pero mayroong nag-cheat. Ako nakikita dito. Maaring may mga sitwasyon na pwede kang, siguro this the past, kasi nakita ko dito medyo matatag yung foundation mo this time. Siguro in the past, o sa iba sa inyo, sana napagdaanan nyo na lahat, no? Yung suffering. Pero andito kasi si emotions, no? Sana lahat, clear na lahat. Pero may nakita ko dito na maaring nagkaroon ng mga frustration, no? Sa buhay mo. Tingnan natin ang dapat iwasan nito. Basta bumaksak pa talaga. Ayun, no. Universe, bakit mo sinasabi to? Ano ibig mo sabihin? Bakit ito ang dapat niya iwasan? Okay. Iwasan mo daw ang isang sitwasyon sa buhay mo na magkaroon ng mga puot, or hindi yung sitwasyon na hindi mo kontrolin yung emotions mo, o hindi mo kontrolin yung direction mo this time. Iwasan mo rin yung isang sitwasyon na ma-stagnant ka, or thinking for a struggle sa nakikita ko dito, no? Iwasan mo din yung isang sitwasyon na hindi mo tapusin ang mga nangyari na. Kumbaga, finished and finished, no? Andito rin yung sitwasyon na iwasan mo rin na mag-alangan ka sa mga bagay o sitwasyon na gusto mong i-let go, gusto mong umpisahan, o gusto mong umpisahang muli. Ganyan. Kailangan iwasan mo yung hindi mo ilaya yung sarili mo sa mga nakaraan na sitwasyon, o sa mga naganap o nangyari na sitwasyon. Yun. You need to start a new beginning into yourself. Kailangan mo ngayon mag-focus sa mga mission mo, o sa mga achievement na gusto mo ma-achieve, to fulfill, ganyan. Kailangan ngayon sa'yo is magkaroon talaga ng clarity and be creative, trust more to your intuition, and syempre, hindi yung a change. Kailangan sa'yo is as peaceful sa ngayon. I-renew mo yung sarili mo. Kailangan may mga bagay na o sitwasyon na kailangan abandonahin, going toward to a new, gawin mo. No? Kumbaga, letting go the past situation sa nakikita ko dito. Tingnan natin when it comes to a love. Love is sa lahat. Magulang, kapatid, sarili, karelasyon. When it comes to a love. Okay. When it comes to a love, ang nakikita ko sa'yo dito, siguro, kung kayo is nagkahiwalay kung kayo is nagkahiwalay nitong tao na to, maaring itong tao na to, they still care para sa'yo, no? Andito yung tao na maaring tinatanong-tanong ka niya at nire-reminizing niya yung inyong mga nakaraan nitong tao na to sa nakikita ko dito. Andito yung sitwasyon na maaring inaalam niya o nagtatanong-tanong siya sa mga kaibigan mo o sa mga kakilala mo, o kaya ini-spy ka niya, maaari tinitingnan niya yung Facebook, Reel, TikToks, or any networking na meron ka. Kung hindi naman yun, maaring sumasagap siya ng mga balita para sa'yo, or hindi yung sitwasyon na naaalala ka niya. No?
in a good memories situation sa nakikita ko dito. Handito yung sitwasyon na maaring itong tao na to is nagkaroon siya ng mga self-questioning sa sarili niya na bakit ganito, bakit ganyan nangyari, bakit ganun ang nangyari. Parang ang yung tao na to is they feeling stuck, no? Or maaring ikaw to ha. Kung kayo is magkasama nitong tao na to, sa nakikita ko naman, maaring isa sa inyo is may pagka-immature or a situation na siguro medyo may pagka-childish sa nakikita ko dito, no? Eh, andito rin naman yung situation na they still care, andun yung pagiging care, kaso maari rin, kasi magkaiba kayo na ano eh, magkaiba kayo ng aura nitong tao na to, no? Magkaiba kayo ng page, kumbaga. Maaring ikaw, isa sa inyo is napaka-very care, andun din naman yung caring to each other sa nakikita ko dito. Pero mas nangingibabaw kasi yung isa sa pagiging caring sa nakikita ko dito. Yun, kahit na minsan siguro may mga pinoproblema siya, pero handun pa rin yung pagiging matatag and strong personality nung isa sa inyo sa nakita ko dito. Handito yung sitwasyon na maari rin na isa is, maaring handun yung sitwasyon na nag-go to the flow siya sa maaring sinasabi mo or ikaw nag-go to the flow ka sa mga sinasabi ng kapartner mo. Yun nakikita ko dito. Kung kayo naman, siguro iba sa inyo, ano kayo, is LDR, no? O kaya nandun yung sitwasyon na maaring meron kayong mga kausap na by a networking, no? O by internet, yan. Sa nakita ko. Kung kayo is a new person, o new person tuloy. Kung kayo is a single, sa nakikita ko dito, kasi kung titingnan ko dito, iba dito, there's a two person no? Sa nakikita ko dito. May two person silang maaring karelasyon or thinking for a two person, no? Sa nakikita ko dito. Maaring kung kayo is may karelasyon, maaring may isa kang tao na gusto, meron ka pang nagiging crush na iba, maaring ganun, no? Or vice versa tayo sa nakikita ko dito. Maaring may mga ini-entertain ka pang iba or maaring siya may in-entertain pa siyang iba than sa'yo, no? Yun na nakikita ko. Sa mga bago, may makikilala naman daw kayo sa nakikita ko dito. May makilala, pero you need to choose very well. Very well? Tama ba yung English ko? Kaya na mag-adjust sa akin na kailangan mong mag-trust sa intuition mo kung sino talaga yung tao na para sa'yo. Mag-trust ka sa sarili mo. Tingnan natin ang money mo. Kamusta po ang money nito? Ba, dalawa pa lumabas. Oh, lala. Okay. Nangyayari po. 5 and 5. Okay, when it comes to your money, sa nakikita ko naman sa'yo dito, siguro, when it comes sa money mo, siguro meron mga past situation na maaari may mga binabayaran ka pa, or you're waiting for abundance talaga, no? You're waiting for a lack sa nakikita ko sa'yo dito. Maaring handun din yung paghihintay na kung may trabaho ka, yun lang ang inaasahan mo rin sa nakita ko dito. Siguro may mga sitwasyon na mga tension kung dapat na hindi pa siguro natatapos, and now maaring ito this time is magkaroon na ng solution paunti-unti sa nakikita ko dito. Sinasabi rin dito na nagte-take action ka pa naman. Nagka-take action ka naman kahit pa paano when it comes sa money mo. Or you need, no, mag-take action or maging aware more sa iyong money this time. Sinasabi rin dito na kailangan mo magkaroon ng renew or magkaroon ka ng pagbabago ng konti when it comes sa patakaran ng iyong money. Sa nakita ko, save money, sinasabi dito, i-renew mo yung sarili mo to growth sa nakikita ko dito. Pero sa iba sa inyo, maaring may mga situation kung kayo is may mga pag-uutang o may mga binabayaran pa from the past, is nakikita ko is masusolusyonan na siya sa nakikita ko dito. And then, you starting again, dapat sa dito ka, may problema iba sa pera. Kailangan mo uling mag-start sa pag-iipon ng pera this time sa nakita ko dito. Kasi maaring ikaw is masayaran. Huwag ka lang umasa. Kumbaga, kung may trabaho ka, syempre,
konting magtabi ka, no? Sa nakikita ko to, mas good kasi yun. Kailangan mo ngayon is mas more kang maging wiser and stronger this time. Mas gawin mong value. Kung kailangan na alisin mo yung mga hindi magagandang habit mo, if ever na meron ka, when it comes sa pagpapatakbo ng pera mo, alisin mo yon. Medyo i-menos mo, no? Sa nakikita ko dito. Kaya nga sabi ito is kailangan mo mag-renew ng patakaran mo to save money. Kailangan din kasi dito is taking advantage ka sa future mo. Wag lang yung okay lang, may sahod pa naman na parating ako. Wag lang ganun. Mag-ipon ka rin konti. Pero nasa iyo yan kasi pera mo naman yan. You need to be aware daw dito. Any opportunity pa po, universe. Taurus. Wala na, bumaksak na siya. Bakit po? Ano ibig niyo sabihin? Ay? Okay. Okay. Bakit ganun? Pumaliktad pa. Kaloka. Okay, thank you. Okay, sa sitwasyon mo, kung ano daw yung mga bagay o sitwasyon na meron ka ngayon na medyo ikaw is nahihirapan or nagkakaroon ng mga deep wound o yung sadness or pain happen sa buhay mo, this time daw is magkakaroon ka na ng recovery. Yun, magkakaroon ng unti-unting pagsasaayos o unti-unting maaayos mo na yung mga bagay-bagay this time sa nakita ko. May mga sitwasyon na maaring magtapos na, ma-recover na. Ganun. Magkakaroon ng mga recovery. Magkakaroon ng mga pagbabago or magkakaroon ng magkakaroon ng mga pagbabalik sa dati. Yung mga bagay o sitwasyon mo this time. Yun. May nakikita ako dito na na nagpapadoktor or hospital or something rehabili. Hindi ko alam kung ikaw or malapit sa puso mo o kakilala mo siya. May nagpaparehabili ako nakita. Dito. Parang parang there's a situation na you fooling yourself sa isang sitwasyon. May nakikita akong gano'n. Tingnan natin. Advice, universe, kay Taurus. May travel ka ba? Ang advice, lumabas din yun lumabas pa rin. Okay, thank you po. Okay, when it comes to an advice mo is, kung titingnan ko to when it comes to a money, kailangan mo daw na magkaroong muli ng pagpaplano to take it balance o to take care your money, Sinasabi also dito rin is sa sarili mo, sa iyong emotions, sa nakikita ko dito. And then also, ang sinasabi dito, be creative and kailangan mo rin daw mag-trust sa intuition mo. Kailangan mo ring makinig sa mga payo ng mga nakakatanda sa iyo o sa mga payo ng ibang tao, hindi man sila matanda, na nakakaranas ng mga experience na meron ka. O andun yung sitwasyon na you need to jump to your passion this time. And then also, be confident sa mga gagawin mo o a-actionan mo this time sa nakikita ko dito. May mga new exciting plan ako na nakikita sa iyo this time. Ganun. Iba sa inyo, it's more on, saya. Ako nakikita, kasi may nakikita ako dito na maaring there's a union when it comes to someone
na maaring mahalaga sa'yo, no, sa nakikita ko dito. Magkakaroon ng union, magkakaroon ng pagkikita, or magkakaroon ng bonding, togetherness. Yun ang nakikita ko sa isang tao na malapit sa'yo dito. Yan, magkakaroon ng pagkikita. And then yun nga, focus to yourself, trust to your intuition, pahalagahan at mahalin mo yung mga tao na nagbibigay ng pagmamahal at pagpapahalaga sa'yo dito. Value, no? You need to value yourself, value mo yung mga tao na nasa paligid mo, na nakikita mo na nandyan sila para sa'yo. And focus to your stability, no? Sa nakikita ko dito. Sa work mo, stability mo, and also think to the future. More on wiser, whatever holding you back sa nakaraan, let it go, leave behind, and accept all the lessons, sinasabi rin dito. And yun, kailangan mo maging more on matatag this time. Kailangan mong ma-overcome, or handito kasi may mga sitwasyon na ma-overcome mo na yung mga ibang obstacle ng buhay mo sa nakikita ko dito. Arigatou namaste, God bless.